Praise the Lord, magampo kita igsoon. Our heavenly, loving, and most gracious Father, Lord, we thank you, God. You are holy forever. You are loving. You are gracious. You are our healer, O God. Salamat, Ginoo, sa dakong gugma, grasya, kaluoy, Ginoo, na imong ginapakita sa imong mga katawhan, sa imong mga kanakan, Ginoo. Bisag kaliwala, Ginoo, sa imong mga kalapasan o mga kakulangon, Ginoo, sa matag adlaw. But still, wala nimo, Ginoo, hikaw, Ginoo. Wala nimo, Ginoo, Lord, palayo kanamo ang imong kaluoy, but instead, O God, because of your grace, because of your mercy, because of your great love, O God, ginapakita nimo ni sa mo sa matag adlaw. And Lord, we just want to express our love, our devotion, among pagigugma da kanimo, God, in our prayer, in our worship, in our praises, in our obedience, Ginoo. And Lord, as we continue to study your word today, we pray, Ginoo, na kaniyang mga pag-ampo namong ginabuhat, O God, dili siya mahimong ritual, di siya mahimong, Ginoo, na ceremonias, but Lord, it will show our dependence, our relationship diya kanimo isip among langit nung amahan og kami, Ginoo, imong mga kaanakan, imong mga katawhan, O God. We pray, Lord, that we will have a new perspective, refreshed, or a new perspective, Ginoo, pag-abot sa among relasyon da kanimo everyday sa mga matag-adlaw na paglakaw kauban ka, O God. Lord, abliya mo mga hunahunaw kasing-kasing sa imong mensahe karon, Ginoo. Abliya, Ginoo, among igdulong. Ilabo sa tan, Ginoo, hikapa ang matag kasing-kasing namo, Ginoo. Na kini mo nga pulong nimo di mo labay kawang, O God, but may mo kaning sama, Lord, sa isa ka liso. Di mo itanom sa mga kasing-kasing, Lord. Let it grow. Let it prosper. And labaw sa tanan, make it bear fruit. So that ang kanimong bunga, Lord, na imong gitanom sa mga kasing-kasing, pakita sa mga katawhan, ug ikaw, Ginoo, mahimaya. Ikaw, Ginoo, mapataas sa mga kinabuhi, God. Thank you, Jesus. In your name we pray. Amen. Patiling ta sa pagtindog ison as we read the Word of God today. That's sa libro sa Matthew, chapter 6, verse 5 to 8. Nagpadayon si Jesus sa pagtudlo. So there, when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Ang ginamagapanalangin sa pulo, magapangingkod kita uban sa presensya sa Ginoo. So nagpadayon kita igsoon sa ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. So last Sunday nag-discuss kita about sa ato ang giving, not just giving so diha sa buluhaton sa Ginoo, but diha ato mga hinabang, di ba? Because si Jesus, He was particularly talking about alms, mga pagtabang nato sa mga nagkinahanglan. Si Jesus, gitulo ni Ginoong Jesucristo igsoon, ang atong pagtabang sa atong isikataw, ang atong paghatag igsoon, dili siya dapat, ang direksyon sa atong paghatag igsoon, dili dapat siya para makaani o pagdaig sa mga katawhan padulong sa toa, but instead, ang atong paghatag, it should glorify God. Na ang atong pagtabang sa atong isikataw igsoon, it should be a motivation niya igsoon, no? Ang motibo nato sa atong pagtabang, sa atong pagtahatag igsoon, it's because sa atong gugma diha sa Ginoo o atong gugma sa atong isikataw, ang gusto nato igsoon i-share kung unsa man ang mga panalangin na gihatag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi igsoon, so that God will reward us more and more, because God will see sa atong kinabuhi
natakos kita o angayan kita nakasaligan sa bisa sa gagmay mga butang, how much more na ba sa mga dagkong mga butang ang gikumpara ni Ginoong Kristo, di ba, ang katong mga hypocrites pakaron ingnon igsoon katong mga Parisiyo, katong mga religious leaders igsoon na nagahatag sila out of kanang ilahang self-righteousness, na mo nang naghatag si Ginoong Kristo og mga kanang babalak, warning pa na dili nato ipakita ang atong self-righteousness igsoon, ang atong marag kita bitaw mailhan instead ang Ginoo, instead na si Kristo makita na kita ang mailhan igsoon, na kita maday instead ang Ginoo. Nag-warning si Jesus because basing mahimo tong kaagaw si Lord sa iyang himaya. Instead na imbis atong ihatag ang himaya sa Ginoo, basing ato naman noon ang angkuhnon. So si Jesus, nagsulti siya, mas mayo pa muhatag ka sa sikreto, mas mayo pa muhatag ka na ikaw ang Ginoo na nakakita, ang tao ng gitabangan mo nakakita, kaysa ibandilyo nimo sa katawhan igsoon. Walay reward gikan sa Ginoo madawat nimo. Ang reward na mga gidawat nimo gikan lang sa tawhanon igsoon na mga pagdaig, tawhanon lang na pag-ila, but wala ka giila, wala nalipay ang atong langitong amahan sa imong gibuhat kung naghatag ka para lang sa imong kaugalingon igsoon. Now si Jesus nagpadayon siya, nagisgot siya sa tong gibasa pag-abot sa mga pag-ampo. So si Jesus nagpadayon kita sa ato ang topic, our spiritual disciplines, di ba? When you say spiritual disciplines, so sa mga disiplina nagibuhat nato sa atong kinabuhi-isip na mga Kristohanon. Di ba nagsulti ko last Sunday na si Jesus na siya tulo ka butan nagi-point out no, 3 spiritual disciplines na gi-point out ni Jesus na makita nimo sa mga Hudyo o sa ato po mga Kristohano. Nung una, di ba, ang paghatag or pagtabang, ikaduha is ang mga pag-ampo. Next Sunday, we'll be talking about fasting. So, prayer is no, Jesus and our spiritual disciplines, labi na pag-ampo din na sa mga pag-ampo. Now, si Jesus, gi-address ni Jesus, no, kaning mga pag-ampo, gi-correct ni Jesus nang ang ilahang bitang pamaagis sa mga pag-ampo. Wala gibawala ni Jesus ang ilang mga pag-ampo, but gi-correct ni Jesus ang ilahang mga motibo sa mga pag-ampo. Di ba kitang tanan, labi na kay kita mga Kristohan, kita mga born again igsoon, di ba? We are known, we are called, we are commanded igsoon, di ba? Gisugo kita sa Ginoo na mahimo kita mainampuon. Kung na may isa sa mga qualities igsoon na makitaan o mailhan jud igsoon na Kristohanon ta, it should be that we are prayerful. Kita mata na may nampuon igsoon. Amen ba? Maampo maging tao gani na wakay lang Ginoo gani. Maampo maging tao na wala relasyon sa Ginoo. How much more na ba kita igsoon? Nakita adun tay relasyon sa Ginoo. So usahay ba sa atong prayer life, makapangutan nata, ngano mo ampo man ko? Why do I pray? Why do we pray? Unsa man ako pag-ampo? Unsa nabay sikreto, daghan tay mga mabasahan, di ba? Daghan tay makita, mabasa ng mga libro or makita ng mga words o mga quotes about na how to be effective in prayer. O kaya how to have powerful prayers. O kaya kana bitaw mga libro bitaw na magtudlo bitaw na kana bitaw kanang nagtudlo na unsaon nimo pag-ampo na 100% ihatag sa Ginoo. Nahimo siyang self-help ba? Instead na it's more of relationship na himo naman nato ang mga pag-ampo naton, it is something na mo ampo lang ta kay natay pangayoon sa Ginoo rather than nag-ampo ta o mag-ampo ta because natay relasyon din na sa Ginoo. I remember na panahon sa ating take of board exam, daghang kay mga classmates na ako, mga batchmates na mo igsoon, nangadto Cagayan. Kabalo ta di ba ni shrine sa Cagayan tong I think Sacred Heart of Jesus, di ba? At sa dito kay magkuanog kandila, magampo sila igsoon na paboran sila sa Ginoo na makapasa sa board exam. Basta mga pila ka days before the board exam kanang Saint Joseph na Cathedral man sa Butuan, di ba? Puno kay nagkandila din na to mga pagampo sa mga tao. Moampo lang bata sa Ginoo kung natay gikinahanglan. Moampo lang bata sa Ginoo kung natay pangayoon na pabor sa Ginoo. O kaya nakatry tayo so natay mga ginampo gabi itong giampo sa Ginoo pero ano wala man ginatubag sa Ginoo. Basing niabot ang tubag sa Ginoo no sa mga pamaagi na wala nag-expect mo na itong katubangan sa Ginoo. Basing ang
realization nato in the later part ba mo dititubag sa Ginoo karon pa nako na-realize. So what is the essential parts of our prayer? Mga pangatata, unsa man jud dapat ang akong pag-ampo? Usahay makafeel ta na murag ma-insecure ta kay kauban nimo sa nakikailan mga Kristohanon, nakikailan ng mga born again na tag isa ka oras mag-ampo. Diba? Ano, prayer life nila magtibok adlaw, magwad nila mo kaon, mag-ampo na lang sa tanan for pila ka days. For the whole day, for pila ka hours. Basta, 5 minutes ay mong ampo, 3 minutes ay mong ampo. Gamay, kamubo. Di nakaabot sa langit. Mo ba dyan na klase ang mga pag-ampo na ginadesire sa Ginoo? If gilid ka sa Ginoo na mampo whole day, 3 days, so sabadan, mag-prayer and fasting ka, ay problema na as long as ay mong motibo isakto igsoon. Because mao nang gi-correct ni Jesus diri pag-abot sa mga pag-ampo. Jesus is not against lengthy prayer. Jesus is not against prayer. Nakipangayon sa Ginoo, Jesus not wala dili supak si Kristo ana, but ang pangutan ni Kristo unsay motibo nimo sa mga pag-ampo. Because in Matthew 6 verse 5, nagpadayon si Jesus, di ba? And when you pray, so it's a command para sa tuig so na. When you pray, kung kita mag-ampo, di ba? Sa CCL4 ba na love? No, di ba? Sa CCL4, di ba? Prayer life, you and your prayer life. Sa nakaging CCL, you and your prayer life. Kung sa man, what prayer is not, di ba? Dito, isa sa topic sa CCL4. Yan si Jesus, you must not be like the hypocrites. Gigamit na po ni Kristo, di ba, ang word na hypocrites. Gigamit na niya in the previous niya na teaching, pag-abot sa giving, ay mong sama sa mga hipokrito. Now, Jesus na po, gigamit na po niya pag-abot sa mga pag-ampo. Ayaw sunduga ang mga tigpakaaron ingnon, the hypocrites. Unsay gisulti niya, for they love to stand, ganahan sila na magtindog sa kadaghanan and pray in the synagogue. Synagogue is murag sis layo man sa ang uban, layo man sa temple, so nasa mga murag mga kapilya, murag sa mga gagmay na mga churches. In their time, so dito sila magtigom, dito sila mag-worship, dito sila magbasa sa puno sa Ginoo, na rabbi, na magtutudlo, na mag-explain. Murag typical na si panimbahon. So gusto nila na makita dinhaa sa panagtigom, na magtindog, magampo, na dinhaa sa kalsada, magampo, that they may be seen by others. So, gipoint ni Kristo mag-igsuonan, that the purpose, the motive, ani mga hypocrites is para makita sila sa ubang mga katawhan. Some people, ubang mga tao, especially the Pharisees, the Sadducees, the religious leaders in their time, gusto nila kuhaon ng atensyon sa mga tao. Gusto nila makuha ang simpatya. Gusto nila makuha ang respeto sa mga tao. And one way na makuha nilang respeto sa mga tao is pinaagi sa pag-ampo dinha sa kadaghanan in public places. Nakita ni Jesus ang ilang self-righteous acts. Jesus saw their heart. Ang gitawag ni Kristo kani mga tao na mga hipokrito, tigpakaron ingnon, nagampo dili para diya sa Ginoo, nagampo sa Ginoo, but not really communicating to God, but nangita sila og audience. Nangita sila og mga tao na makakita sila ha. Mga silang tao na musimpatya, respeto sila, at tawagon sila ng mga holy people, the Pharisees, the Sadducees, the religious leaders, the religious groups, and so on. Because gusto nila na tawag mo sila, holy sila. Gusto sila, respeton sila. Not because they represent God, but gusto sila, respeton sila. Kay makita, lahit sila, lahit po may, di pwede mo doon sila kay they are super religious. Diba? Di may makadoon sila kay they are very close kay Lord. Instead of representing God, they are representing ilahang self-righteousness. Jesus was exposing the sincerity of their prayer. Gitudlo kan gipakita ni Ginoong Kristo na ang problema sa ilang mga pag-ampo is not the place, is not the time, but unsay motibo nila, kung unsa sila ka-sincere sa mga pag-ampo. So every time we pray,
How sincere are we kung kita mag-ampo? Kinsa may object sa ato mga pag-ampo, kita ba? Ato ba mga request? Or si Lord ba ang object sa ato mga pag-ampo? Usay ba magdaldalit ang pag-ampo? Lord, ka na nga, malate na ko, Lord. So mag-pray na ko, Lord. Palangini ko. Ako, it's more ako, Lord ba? Ako. Ihatag ni, it's more of me rather than spending time with God. And for the Pharisees, na gusto nila na makita sila sa makatauhan, praying in the public, gusto sila makita sila na, uy, gabi na sa religious, gabi na spiritual, because na-adjust tong as kadaghanan, sila dyan itong pinakakusog mo, ampo, nga, why problema na, but, siguro, dahil ka sa mga tao, but ang pangutana, when God looks at you, hears your prayer, o say, makita sa Ginoo. Because if dili sincero ato mga pag-ampo, if ang ato mga pag-ampo is out of kanabitang obligation of ato mga pag-ampo is out of to draw people sa tua, dili sa Ginoo, delikado na siya igsuon. Remember that the prayer of the hypocrite, next slide ko, palihog lang. The prayer of the hypocrite person is deception. Ang mga pag-ampo sa mga hipokrito is deception. When you say deception, di ba? Pagpangilad. He deceives his fellow. Giilad niya ang mga tao, mga kauban igsoon, thinking, ang grabe sila ka-super religious, grabe sila ka-super spiritual, grabe sila ka-close sa Ginoo. But in fact, igsoon, they love the respect, they love the praises, they love the recognition na madawat nila gikan sa mga katawhan. Giilad ni mga tao na nakakita. Thinking they are spiritual, they are close with God, but in reality, wala si Lord, dili ta close because you are praying para sa pagalingon, not because you wanted relationship. And also, if the prayer of the hypocrite, he deceives himself. Giilad niya isig kataon niya, iya pong giilad niya kaugalingon. Unsa may ginapangayo diay, unsa may gipangita, unsa may ginatinguha sa isa ka tawo na nag-ampo lang para siya daygon, para siya ilhon sa mga tao. What he seeks is the praise of man, pagdaig sa mga tao. Kung imong tan-aw ison, ang mga pagdaig sa tao, kung imong ginatinguha na, sige ka, concern kay ka na sa kay kasulti sa tao, dapat makita nila na ingani ko, inganay ka, dapat taas ko mga pag-ampo, dapat kusugay ko mga pag-ampo, dapat ulang lang muuyog ang balay kung mag-ampo ko. Sa basi makasulti sa di ko super spiritual. Kung sabi masulti, basi masulti sila, dili pa ko born again, sabay mas masulti sila na huyang ako pagpangalagad. Remember, kung ginapangita nato, kung unsay mga pagdaig, kung unsay isulti sa mga tao, mga pagdaig nila, remember na kanana ang gipangsulti nila, that is short-lived. Mubo ra kayo na. Dili na magdugay, igsoon. And that is fickle. Pwede ka, when you say fickle, kanabitang huyang na siya. So, pwede, one day, daigon ka sa mga tao, pero in the next day, pag makita nila yung mga mali, ikaw na pwede dauton. Yeah, remember, igsoon, usa may dumdumon sa mga tao, ano mo ba yung mga nabuhat na dautan? Not your righteousness. And that is vain. When you say vain, igsoon, that's para lang sa mga kaugalingon, igsoon. And the book of Ecclesiastes nag-remind sa to na vanity, igsoon, it's useless. Mura kag nagukod na kag hangin. Wala kay makuha jud ana when you pursue vanity. And the prayer of the hypocrite is idolatry. Mo na yung problema, igsoon, when we pray, kung ang purpose ato prayer igsoon is para lang na ang mga tao mo ila sa tuwa, para mga tao igsoon daygon ta sa mga tao, remember, kalaban sa Ginoo ang idolatry. Ang Ginoo wala siya na daig, wala siya na simba. The hypocrite's prayer is upon him, na siya kagalingon igsoon, dili para kay Lord. In what way man nahimong idolatry ni? Because his prayer is for men. Ang iyang mga pag-ampo, although ang ginapangsulti niya is para sa Ginoo,
pero in reality siyang kasing-kasing nag-ampo siya kay para makita siya sa mga tao, dahigon siya sa mga tao. In other words, the object of his prayer are the people, ang mga katauhan. They are his idols. Kisa may gipaka-Diyos na noon ani mga hipokrito, ang mga tao. Because they want the praises, they want the approval of people. So kisa may ilang gina-entertain, kisa may ilang ginakuhaan og kanang praises, it's the people. So ang mga katauhan na ang ilang mga idols. In seeking the praises of man, the hypocrite worships himself. Tungod kay gi-desire niya na respeto siya sa mga tao, ilhon siya sa mga tao, daygon siya sa mga tao. Instead, ang worship, padulong na sa Ginoo, ang worship is naa naman noon siya kagalingon. Diba? Worship, glory to God through me. Glory to me to God. Usahay ang anak ta. Usahay mo na makuan ang dungog sa mga born again. So because daghang mga born again they tend to show their kana self-righteousness sa uban without being considerate sa uban mga tao. Instead of representing God, they are representing themselves o kung unsay gusto makita nila, gusto nila ipakita sa mga katawhan, mga kadaghanan, rather than unsay gusto ipakita sa Ginoo pinaagi sa ilang kinabuhi. That's the problem there. If we are so focused atong galingon, rather than representing God, it becomes idolatry. Mo ni gina-expose ni Jesus sa mga hypocrites na they love to pray, dinha sa kadaghanan, they love to pray in public places kung asa makita dyan sila. Walay problema din, but ang problema ni Kristo is kay usay na silang kasing para makita sila sa kadaghanan. Gitudlo ni Jesus igsoon that we find the essence of our prayer not in public but in private communication with God. Yes, na yung mga lugar, so na yung mga panahon, na yung mga lugar na we pray in public. For example, nagtrabaho ka sa gobyerno, iso, gipaampo ka dinaa sa inyong flag ceremony. Oh, that's public prayer. Na yung mga times na magkita siguro mo sa imong kaila dinaa, pwede ko magpa-pray. Sige, padapin tayo, kasi mag-igot as mga tao, mag-pray mo, that's public prayer. Napo tayo gatawag na corporate prayer. For example, if nata sa gawas, and then mag-pray ta as a church, no? Or kaubang ka sa mga sa body of Christ, o mga Kristohanon, you pray for one another, you pray mo sa kadaghanan, that's corporate prayer. But there is also what we call private prayer. Mo yung gisult in Jesus, di ba? In Matthew 6 verse 6. But when you pray, you go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. Just to be clear, si Jesus, He is not against public prayer. He is not against private prayer. Bala si Jesus because na yung mga times gani na si Jesus nag-ampo siya sa kadaghanan. Remember katong nagpakaon siya sa 5,000? Nag-ampo siya sa kadaghanan. And then after that, pagkahapon, di ba, nitago siya, nagpalayo siya, nag-ampo siya sa private, sa hilom. So, balance si Jesus. Niso si Jesus, that when you pray, you go into your room, diba? At ka sa imong, mag-secret room sa imong balay, sa kwarto, si radio ang pultahan, o ampo dito sa imong amahan, diha sa secret, sa tago. And your Father who sees you in secret will reward you. Mao ning gitudlo ni Jesus when it comes to the prayer life of His followers. This is more of the private prayer life rather than the public na prayer. So, because public, dali ra kayo na buhaton. Nata sa public, so dali kayo yes, Lord, hallelujah, amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sumay ka. But when it comes to your private prayer life, mga tanan ko, Ikson, kung kita tanan dari kamusta yung private na prayer life? Bitaw, in reality, na ba kay prayer life
Na ba kay personal prayer life din ha sa Ginoo. So, not just kanang muampo ka pagkabuntag sa pagkaon before ka matulog. Naabay time. Do you set aside a time every day with kanang mo tago ra ka, you just want to pray, you just want to talk with God. Because mo na ginapangita ni Kristo the sincerity of our prayer. Kung gusto dyan nato og fellowship with God, Jesus suggested, literally in this timing, so na tago, adto kasi yung balay, pangita og bakante na kwarto, dito ka magtago, dito ka magampo. Kung asa, you will not be distracted. Wala ka, dili ka ma-distract, dili ka ay mong attention, dili sa power, sa mga concern, but you can have a one-to-one talk with your Father. Notice na gisulti ni Jesus dira, your Father. It means the relationship. Jesus refers God as Father in our relationship. Igsoon, and our relationship is important pag-abot sa itong prayer life. Igsoon, dili ta makabaton og personal og lindot na prayer life kung unang-una wala nato giila ang Ginoo na atong amahan, ang langit ng amahan. Igsoon, Jesus wants us to come to God, our Heavenly Father, sama sa isa ka bata na mudagan padulong dinha sa iyang amahan. Unsa man ang isa ka bata na muduol sa iyang amahan? Di ba? It shows dependence. It shows na nagkinahanglan ka. Nag-shows na wala kay mabuhat kung wala siya. Si Judah, magmuduol lagi siya sa kabalo mo sa pangayunan na magpakugos dyan na siya. Kabalo na ka, basta makita sa kuha. Di ba, I believe, no, maka-feel dyan na tanan ng mga anak mo. Kadami itong, pag makita ka din mong baby, mong anak, madagang-dagang padung sa mo, di ba mong bati kag kalipay? Because, makano ka, nangita dyan siya sa kuha, kadami itong nag-decide dyan sa kuha. Di ba, mo that's the picture here. Na, you can go to God because He is your Father. Unlike sa kanang public, corporate na prayer, that, yes, that's good, pero in your private na prayer life, do you still see God as your Father? Nangita pa ba ka og Papa, igsoon? Nangita pa ba ka og Amahan? Nisulti pa si J.A. MacDonald, prayer is the language and homage of dependence. When we pray, we honor God. Di ba? Homage, di ba? We imong gipasidaygan, imong giila si Lord as your Father and your language of dependence, meaning na kinahanglan ka o amahan. That's your language, that you are seeking God's strength. You are seeking God's presence. Diba, mo ti problema sa mga Pariseo na ang purpose ng prayer is makita sa mga tao, but walas nakitaan sa Ginoo. And Jesus told them, when you pray, pangitaan na ikaw ang Ginoo ra jud ang mag-istorya. That God will see you for who you really are. Dili kay unsay kasulti sa mga tao. And then in verse 7, napadayon si Jesus, and when you pray, kung ikaw mag-ampo, do not heap up empty phrases. Ayaw na sige istorya, mga tag-as kayo na mga words. Ayaw kayo sige istorya, tag-as kayo mga pinulungan. Di ba sa Bisaya na version? As the Gentiles do, sama sa mga di magtotoo. For they think that they will be heard for their many words. Kung ganiha, mga Pariseo, ang problema nila is the sincerity. Ang problema na po sa mga hintil is their pagsalig. Gentiles, mga pagans, in other words, mga tao na lahi ang ilang ginasimba, di ba? Mga gods, daghan sa mga Diyos, so mga Diyosa, sa mga gods and goddess. Because in their belief, kani mga pagano, mga Gentiles, they think man God na the more na taas ang ilang mga pag-ampo, the more sila dunggon sa ilang Ginoo o silang Diyosa. The more na gina-repeat nila ang ilang ginasulti, gina-repeat nila ang words, gina-repeat nila ang pangalan sa ilang God,
the more they think na, uy, mas dunggon ko sa Ginoo, nako. Maka-remember mo atong si Elijah o katong mga pari, mga propeta ni Baal during nasa sa Mount Carmel, nag-showdown sila dito. Unsay gibuhat sa mga propeta ni Baal, mga pari ni Baal? They were, sige, ampo, balik-balik na mga pag-ampo, balik-balik na mga po. Gisamad-samaran nila mga lawas na para dunggon sila sa ilang Ginoo, silang God na si Baal. Di unsay insulto ni Elijah gisulti na? Kusgi pa ang inyong tawag siya kay basig nakatulog to siya or basig wawadugnan kay nag-CR pa siguro siya. Di ba? This habit of prayer, thinking na the more the lengthy in prayer, the more na nadunggan, hinahinay pa to, 3 minutes pa tong pag-ampo niya. Hinay pa kay di pa kayo madunggan. Uy, taas-taas na, 1 hour na, madunggan. Hapit na ako madunggan. Okay, the more na ginabalik-balik ni mo, uy, clear na kayo, madunggan na dito. Nga na ba itong mindset pag-abot sa Ginoo? Sa'yo na ma-feel na to, guilty ba na? Ala, 5 minutes, matong ampo na ko, basing tama, tos alkuba, tama, tos kisame ako mga pag-ampo. And we feel down. We feel na murag ang atong sincero na mga pag-ampo, napulihan na noon, murag bitag worry na basing ito gidong sa Ginoo mga pag-ampo. Grabe na ka-sincere imong prayer, na-conscious ka sa oras na, mubura man ito pag-ampo na ko. Basi tama ito sa alkuba na wala ang imong faith. Ibis nagsali ka na, gidungog sa ginong pag-ampo, gamay ramang pag-ampo na ko. Uy, basi tama na ito sa alkuba, wala na ito kapot sa langit. Isultis Jesus, no? Ayaw ka mo balik-balik, ayaw kay tas ay yung mga pag-ampo. Wala ni problema. Jesus is not against long prayer. If you-lead ka ni Lord to pray, daghang kay kag mga prayer points, daghang kay prayer focus, taas kay mga pag-ampoy. So, diba, gisulti pa ganyan. It's more about your relationship with God. And here, so, ang point ni Jesus is, kana ba mong ginabalik-balik ni mga pag-ampo para ba madunggan ni Lord ang imong gusto? Because ang problema ni Jesus dirian, isulti siya, nagtuo sila na the more na daghan sa isulti, the more na madunggan sila sa Ginoo. Di ba yung ataasahay? Atong we feel guilty na the more na marag taas ang mga pag-ampo, the more na marag balik-balikon ako mga pag-ampo. The more na mas dunggan, madung sa Ginoo mga pag-ampo. Contradiction ba niya sa gisulti sa Biblia na pray without ceasing? Contradiction ba siya sa gitudlo ni Jesus in Luke 18:1-8 about persistence sa prayer, di ba, na ipasumbingay gisulti si Jesus na katong tigulang babae na siya balik-balik dito sa katungkuan, itong official na kanang sa judge na ingan is that a contradiction ba sa gitudlo ni Kristo diriya? No, but what the problem diriya is more about, do you believe that God is able to supply sa hindi kinahanglan? Di ba sa Luke 18:1, and he told them a parable to the effect that they ought always to pray. Di ba giingkay si Jesus na pagdayon mo sa mga pag-ampo, ayaw jud ko wadi yung paglaom, ayaw jud pawad ka, wadi yung pagsalig sa Ginoo. But the problem sa itong gibasa ganiha, pag-abot na sa mga hintil, sa mga pagano, is they think wala nakadungog ang Ginoo sa mga pag-ampo. Meaning, gilimitahan nila ang kapasidad sa Ginoo. They think na, di kadungog si Lord sa mga pag-ampo, kay inganira ang mga pag-ampo, balik-balikon pa na to. Dapat, mapapakupila ka ampo, balik-balikon pa na ko ni, para maabot sa langit ako mga pag-ampo. Dilingan na ha. Dilingan na. Jesus taught us to be persistent sa itong mga pag-ampo, because ang goal sa itong mga pag-ampo is maka-establish kitang relasyon din sa Ginoo igsoon. Not kay para to bago na, sige, kapila nakaampo na si Francis, si Bon, kapila siya nakaampo na, 20 na, o kahon na, sige, ihatag na mga katubangan sa pag-ampo, dili igsoon. But what God wants us sa makita sa kinabuhi is relationship, dependence, pagsalig kaniya. In verse 8, insulted Jesus there, do not
be like them. Ayaw sila sunduga. For your Father knows what you need before you ask Him. Di ba mura siya comforting kayo? Makapahupa siya sa ato mga kabalaka na before pa nimo nagisulti, before pa nimo nagipangayo, before pa nimo giampo sa Ginoo, God already knew what you need. So, another picture, no? Because gigamit ni Jesus ang word na Father. Sa tanang ginikanan, makarelate mo. Kabalo na kaon sa gikinahanglan sa imo anak bisag baby pa na siya. Mao pay pagkatao anak, kabalo ka nagkinahanglan na nagdiaper. Nagkabalo ka nagkinahanglan jud nagswaddle. Nagkinahanglan ka nagkinahanglan sa siya og sanina. Kabalo na kaon say needs anang bata hangtod mag-eskwela, magtigom ako kay para pag-eskwela, kabalo na ko ana na. The same idea is here. Ang ginikanan, ang amahan, pagkakita niya sa anak, anticipated na niya unsay need niya sa iyahang kinabuhi. Unsay magod mag-focus ta sa itong mga pag-ampo sa unsay atong gusto makita. Unsay ang gusto atong mahitabo, not sa unsa jud gikinahanglan nato sa atong kinabuhi. Particularly gikinahanglan nato sa pagtubo isip na Kristohanon iso. Bisag na, module ay no? Tinun din gisulti na pag nakaanak, pastor, nakaanak, ang permit example, imo yung anak, is Judah. Kabalo na ko dahil sa routine anak niya. Kabalo na ko sa need anak niya. Pag mata na, nanay routine anak, kaon, dula, kabalo na ko na sa pag mangita na rin, mangukay na rin na siya sa ihang kuna o sa ihang sa katay. Kabalo ko sa ipangita na niya. Pangita ito yung mga bulpin niya. Kabalo ko, pila ka book yung ipangita na bulpin, upat yun na permente. Upat yun na permente na pangita. Kabalo na kuha na niya. The same idea is, makita to dira, no? Kabalo na si Lord kung sa imong gikinahang na wala pa nimong gipangayo. Kaya nga naman si Judah, yung nang idara, mangay na ba siya, Pap, muskwila ko. Kabalo na ng muskwila, Judah siya. Atake kong sanina, kabalo ko na saninaan, Judah siya. Pero nakalain na, kaya kita ng mga ginikanan, limitado lang atong kahibalo ka alam. Pero si Lord, wapa ka na tao sa kalibutan, kabalo na siya kung sa need nato igsoon. It gives us, kanang salig sa Ginoo. Wala you don't really need na balik-balik o na para mabungol si Lord na atong ihatag yun na yung mga pag-ampo yung sa gipangayo nimo. God already knew what you need. Importante lang din na ba kay pagsalig sa imong amahan. Di ba kita ng mga ginikanan? Di man sa tanang panahon na kasi pangayon sa itong anak, ihatag ito orada-orada. Dili ba, di ba? Next year pa. Dili pa karon. Na pa'y mga requirements for you to, para ihatag ako, di mga consideration. Ang importante na is, naaba kay pagtuo o pagsalig dinha sa Ginoo. Remember that the religious leaders wanted recognition. Gusto sila daigon sa mga tao. The pagans wanted assurance. Gusto sila assurance na madunggad yung sa Ginoo mga pag-ampo. So grabe laghala dito. Grabe sa unsa nilang ipanghimo para paulanon sa Ginoo. Sa Ginoo pa sa ilang Ginoo ang ilang giampo. Ihatag sa ilang Ginoo ang giampo nila. But Christians desire relationship. Kung sa katong i-define ang prayer in one word, that's relationship. Relasyon nimo dinha sa Ginoo. And since God desires us to have a relationship with Him, si Jesus naghatag siya og pattern of prayer that shows a relationship with God. So, di ba, usually this is called the Lord's Prayer, but this is, kung technically speaking, this is not the Lord's Prayer, this is the Lord's pattern of prayer. Because when you say the Lord's Prayer, nasa sa Book of John, di ba, nasa dito sa garden, nag-ampo siya. Okay, familiar kita na verse. Di ka pas magabata, familiar kita, napatas nases, asa ta na nagkiputan sa Ginoo, nag-skwila, pagabata, kabalot mga prayer. Pwede ito basahan ni tanan? Kita tanang basa, kabalot ng mga pag-ampo. In this manner, therefore, pray, kita tanang basa, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come,
Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. So, Jesus gave a pattern. This is how you should pray. This is dapat makita sa imong mga pag-ampo. Though, what is Jesus na mauni imong iampo, but Jesus gave an example kung unsay pattern, unsay itsura sa imong mga pag-ampo. Kung imong tan-awon, it's very relational. Di kinalag duha ka oras tibok adlaw no na imo siyang iampo. I'm not saying na mo jud imong iampo no, but Jesus gave a pattern on how you should pray. Kung usay makita niya, siguro kabalutan na, di ba? Kanang adoration, supplication, di ba? Kanang confession, kabalutan na. Batong tanawon pa dyan deeper, no? Di ba nisulti Jesus din na our Father, meaning gi-recognize dyan mo si God as your heavenly Father, that He is in heaven. I mean, say, your kingdom come, you really believe that the kingdom of God is here. Although dili pa fully naagdinhi magnadjud because na mahitabo man siya sa second coming no, but it started, the kingdom of God started to be established din sa kalibutan the moment Jesus Christ was born, the moment Jesus Christ came into this world. Jesus followers, ang mga sumusunod ni Kristo, ang tagasunod ni Kristo yung i-recognize nila that the kingdom of God began sa pag-anhi ni Kristo. The book of Matthew's readers, ang nag-amubasa sa gisulat ng ni Matthew Ikson, masabta nila na ang gingharian sa Diyos present karon, anaa karon makita dinha sa kasing-kasing sa matag sumusunod ni Kristo, sa matag believer tumutuo ni Kristo, dinha nagsugod ang paghari ni Kristo, and eventually mo spread hangtod mo balik si Kristo and fully ma-establish ang gingharian sa Ginoo dinhiya sa yuta. To say that your kingdom come is to pray, nag-ampo ka na that more people, daghan pa mang kalag ang makasulod din sa gingharian, daghan pa makatawhan ang makailas sa Ginoo. It reaffirms that belief that one day evil will be destroyed o ang Ginoo maghari sa tibuok kalibutan sa walay katapusan. Your kingdom come, muanhi ang imong gingharian o ma-establish imong gingharian, Lord. It is a prayer that God's perfect purpose will be accomplished dinhi sa kalibutan. Meaning imong gi-acknowledge ang will ni Lord, your kingdom come, your will be done. Not my will, but your will, Lord. Gi-acknowledge na ko, Lord, ng imong kahibalo, ang imong kaalam, ang imong purpose, Lord, mas labaw pa sa akong purpose. And Lord, kung sa may purpose nimo sa kinabuhi, purpose nimo sa kalibutan, it will be established. So how does God accomplish His will on earth? He does it largely through people who is willing na mutuman sa Ginoo. We must trust God, di ba? So, tipad na sa verse 11, na give us this day our daily bread. As Jesus, give us this day our daily bread. Gipangayo, di ba? Sa Father ni Jesus na ito, gipangayo. Give us this day our daily bread and forgive us of our sins. Pag abot na sa bread, it could be literal food, pwede po siya spiritual food. But here, it's more of, kung ang ginapasabot Jesus, is more of the physical food, no? Because we believe and we must trust God daily to provide what He knows, what we need. Sama ni siya isono sa nahitabo dito sa Kamingawan in the book of Exodus. Na sila da sa wilderness, na sila da sa desierto. Pero ba sa pasagdan sa Ginoo? Asan sila mangita o pogo? Asan sila mangita mana kung sila lang, but God provided for their daily needs. And very
Specific ang command ni Lord. Every morning, sa iyo paskadlaw, magpaulan si Lord og mana, kada buntag, magkuha mo na, igora sa inyo ng adlaw. Walang labis, walang kulang. Ayaw dyan pasubra eh. Damo, pwede sa pasubra, panahon sa Sabat. Diba? Every Friday, padaghan sa Ginoo kay para dublihon ang ilang kuan. Kay, para magkuha sa adlong tigpapahulay, di sila magutman. God was very specific. Every day, kuha lang mo sa unsay igo sa inyo. Mana o ang pugo, kung palabihan ganinyo, pasubran ninyo, pagkaugma, di ba? Kuluron, madaot, manimaho siya. Unsay ginapakita din na, God wants us to trust Him in our everyday need. Wala pa man siguro nagutman yun na muragat tingan, tas kagutom siguro po din. So, ano? Bisa sa ginagmay, makakaon lang ta. Do we appreciate maka-appreciate pa ta sa ginagmay o sa madako na ginahatag sa Ginoo sa matag adlaw igsoon? Our continual need for bread every day na kinahanglan mo kaon, every day na kinahanglan kita sa mga panginahanglan ni sa daghang mga needs every day, bread, pagkaon, financial ban o sa atong trabaho, sa padya igsoon, sa panlawas ba nato. That's why we pray every day. We need to continue our prayer, and this bread, our continual need for bread points to our deeper and daily need for God. That's why we must continue to pray, because we need God sa atong kinabuhi. Kung unsa may nasa tuwa karon igsoon, inumdumi dinhi atungod kay maayo ta na tawo dito, kay maayo na maita mo trabaho, o kaya unsa ba murag sa third pa sa ba, naswertihan sa kinabuhi. No. Nakakadinhaa, na-enjoy ni mo ang pananang sa Ginoo. Kung asa man asa ka karon, inumdumi, naay katuyuan si Lord na nakadinhaa. God gives us our ability to work and to earn money to buy our food. Kaya taga sa Ginoo trabaho. For what purpose? Para na kayo makaon, para makapay ka pagkaon. Ang uban, di ba? Ay trabaho at mas bisyo at mas mabutang na walay kapuslanan. Kaysa may blame nila ang Ginoo. Lord, dami ng trabaho, wala gyapon kalisod sa pamilya. Siyempre, tagas ng trabaho, naka-espiritu. Pero asa man mo gipadulong, dito mas bisyo, dito mas mga kahilayan, dito mas mga wala. Yan, we blame God para ng mga butanga. Diba? So, tip na ito kasabihan, pera na naging bato pa. And then the next na gipangayo di ba ni na provision is the food that every day we need. Next is the forgiveness. Gi-include yun ni Lord ng forgiveness, no? Ginaka yun ni Jesus sa chapter 5 pa, it's about forgiveness. That's Jesus na, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Ang uban na version, di ba? Pasayloa kami sa mga kalapasan. Sa ito, kapasaylo kami sa mga tao na kalapas namo. In sa English version, na forgive us our sin as we forgive those who have sinned against us. Because the word there, ang pulo manggod no, sa sin, sa sala, o sa utang, o sa debt, is synonymous ra manggod. The Aramaic word there is isa ra na word na gigamit diha when it comes to sin and to debt. Because, kabalot ta, when we sin against God, natay bayron nun, natay utang ng Lord. Ang say utang, say bayad sa itong mga sala, it's death. Kamatayon, igsuot. And Jesus is telling us here that we need to confess every time we pray. Confession is part of our relationship with God. Because atong gina-recognize na nadyo tayo kalapasan, nadyo tayo kasalanan. No? That's why David prayed na, Lord, susiya kong kasing-kasing. Search me, O God. Know my innermost thoughts, Lord. I-reveal sa ko naman ko yung mga kalapasan na magigitaguan, ginatipigan na sala sa kong kasing-kasing. We must be open for God's scrutiny. Susihon yung ka sa Ginoo. So that if God will point out our sin, and we can confess that sin din na sa Ginoo. Forgive us our debts. Susunod, pasaylo na nakautang sa ko. No. But what Jesus is telling is, atong utang din na sa Ginoo. Sa atong utang na.
Meaning, ison, therefore, the focus here is the repentance of a believer who understands the greatness of forgiveness that he or she has received. Diba? Kung mga itong pasaylo sa Ginoo, dapat mo-release po itong pasaylo sa uban. Does this mean ba na if dili ko mo pasaylo sa mga sikataw, di ba ko pasayloon sa Ginoo? I don't think so mo ni pasabot. But what it says here, o sa ginapalibili ni Jesus is, dili ni mo ma-appreciate ang pagpasaylo sa Ginoo kung ikaw po, dili mo ma-appreciate ang pagpasaylo sa ubang tao. The believer here, sa giampong Jesus, willingly extends His forgiveness sa mga tao na nakapasakit niya kaniya because siya mismo po gani. Kita mismo, we are just recipient of God's forgiveness. Kabalo mo, sa tanang gisugo ni Kristo, ang pinakalisod biya dyan ang pagpasaylo. Sa gisugo sa Ginoo, no? Ang uban, dali kay buhaton. Pero ang pinakalisod sa buhaton no, is ang pagpasaylo. Pwede ta mo sutig, gipasaylo na ta ka, but really, kung susihon ni Lord, yung kasing-kasing nakapasaylo ba jud ka? O nagatanong pa ka pagdumot na kasing-kasing? Ano, sa tanang gisugo ni Kristo, ang pagpasaylo jud ang pinakalisod na to buhaton. O mag-challenging kayo. Kaya naman, relasyon man gud ang naapektuhan. Trust man gud ang na-break man gud. And it's very difficult. And kung ma-realize natin na kung giunsa po pagpasaylo sa Ginoo, ma-appreciate natin kung giunsa pagpasaylo sa Ginoo, because kung atong una-una, di piyata angayan pasayloon sa Ginoo kung sa makasalaanan. Di ko angay, di ko takus na dawaton sa Ginoo. Kita tanan itatakos tanan na pasayloon sa Ginoo, but God chose to forgive our sins. God chose to accept us, pinagi kang Kristo. It shows here in so that when we forgive others, kung pasaylo kita sa ubang tao, as we ask sa pagpasaylo sa Ginoo, Jesus is telling us that God knows our hurts. Kabalo si Lord sa atong mga kasakit, sa atong mga samad na emosyonal ison. Pinaagi sa mga pag-ampo, pinaagi sa mga hilak, mga luha nato igsoon. God's love begins to heal. Usay ginaampo na to sa mga sa Ginoo ang mga tao na nakapasakit sa to. And every time ma-remind ta sa ilang gibuhat sa tuwang kinabuhi, makahilak ta. But instead na magdumuta, instead na itong iampo ang ilang kadautan, atong iampo, Lord, bagong kasing-kasing na mapasaylo dyan ako sila. Di ba makahilak ta? Because na-realize mo natin, bitaw po, no, ako gipasaylo po si Ginoo. Kinsa man para di mo pasaylo sila. That's where the healing begins. That's why forgiveness is complicated but simple. And it's always the direction, mo dito na permiti ang direction na gusto ni Lord makita sa itong kinabuhi. Never towards revenge. Dili pa doon sa pagpanimalos. Dili pa doon sa pagdumot. But it's always about forgiveness. As Christians, kita dapat, diba, ang unang mo reach out to show our sincerity of forgiveness. So, exulti pa Jesus gihapon padayon, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. O ba, exulti na, do not lead us to the test, because the same yung word, the word temptation there, actually, it's not temptation na makasalat ta, but the word there is more of kanang testing, the word testing. So ano man na, iampo man ako na dili ko sulayan. Di ba? Pinagi mas mga pagsulay, di man tamutubo as Christians. This is very personal and this is very realistic na prayer, no? Kasi mampo na, Lord, kapoy nung anong matayong pagsulay? Di naman ito ma-insert ng idea here na, Lord, kumahiyam mo na, Lord, dahil na akong problema, ayaw na nag-allow, Lord, kung na pa mga testing sa unahan, ayaw na, Lord.
Remember sa ito giampo ni Jesus dito sa Garden of Gethsemane before siya gi-betray, before siya gidakop igsoon. Diba niya, Jesus, Father, if it is possible na kaning kupa will pass over me. Kanang mulabay lang sa kuha. But ang sigisot ni Jesus, but not my will, but your will be done. There's no harm. Mga ito sa Ginoon, Lord, daghan na magproblema sa kinabuhi. Lord, ayun na, i-allow, Lord, na napay mga pagsulay sa kinabuhi. Ayun na po, i-allow pa, Lord, di pa na ko kaya. O say, in-kasya na, ang mga pagsulay sa kinabuhi, gidawatan na, sige lang, okay na, because mo grow mo. Well, there's no harm in praying na, Lord, if possible, ayun na ko i-lead pa sa daghang pa mga testing. Wala pa gina ko ni-overcome ng isa karon. Ayaw sa mga taging testing, Lord, na di pa na ko makaya in the long run. May sulti pa Jesus there, but deliver us, ipalayo pa nun ni Lord sa evil one, ipalayo pa nun mi kang Satanas, which is, the more na tamuduol din kang Satanas, the more na ito matintan ng bukat o sa laigsoon. So it's yung pattern of prayer na gihatag ni Jesus. It's very personal, it's very simple, dili siya kanang repetitive, dili siya kanang in public, but it's very private and very personal. Jesus wanted his followers to place their trust in God. Na panahon sa mga pagsulay, panahon din na sa mga kalisdanan, it is God, our Heavenly Father, na mabot sa atong rescue. All Christians struggle with temptation. Usahay ang temptasyon, mabot sa kinabuhi, hindi na ito mabantayan. That's why, di ba, si Jesus na lead us not into temptation, lead us not into testing. But God has promised, familiar na, di ba, sa 1 Corinthians 10:13, familiar ta na wala mabot ang mga pagsulis itong kinabuhi na dili na to makaya, or dili i-allow mga ni Lord ang mga pagsulis sa kinabuhi na dito makaya. But if dili mga ito makaya, God will give us a way out. Hatag tayo ginugpamaagi na ma-endure na ito ang mga testing sa kinabuhi. Believers who pray these words realize that we are sinful. We need God. We need the grace of God to forgive, to extend forgiveness sa mga katauhan na nakapasakit sa ito as we receive God's forgiveness. So, and that we realize that, Lord, naapa ko nalawas, I have the tendency to sin. I have the tendency, Lord, na makalapas, masipyat, Lord. That's why, Lord, mahimo lang, Lord. Ayaw sa mataging pagsulay karon. But instead, palayo panong ko ni Satanas gani. Kung kinatag discernment. Discernment sa tanan, mga instances sa itong kinabuhi. Nagsulti paligapon biyada ha, sumpay. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Sa uban na version, wala ni siya igsoon because sa early church, gidagdag ni siya as doxology ang tawag nato ni pagpasidong pagpasalamat sa Ginoo. Diba? The term doxology, imong glorify si Lord. Because kaning gibasa nato ni the Lord's pattern of prayer is mo na siya gihimo na kanang prayer in the early church. That's why gidagdag nga, for yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. As their doxology, mag-closing ba? Closing prayer, pag-closing nila na words. And then in verse 14 and 15, gibalik na po ni Kristo na po, di ba, ang pagpasaylo. For if you forgive others in their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Gibalik, i-emphasize yun ni Jesus, no, ang pagpasaylo. Why? Because unforgiveness can be a hindrance sa itong mga pag-ampo. Hindrance siya sa itong relasyon sa Ginoo. It may not be a hindrance sa katubagan, but hindrance na siya sa lindot na relasyon ni mo dinha sa imong langit ng Amahan and so on. Now remember na, if we don't forgive others, we are in fact denying and rejecting God's forgiveness of us. Kung di ta mo release o pagpasaylo sa uban, then we are denying the forgiveness na itong na-receive din na kang Kristo.
Gina-encourage, di ba, sa Bible ang pagpasaylo. Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. Ginabalik-balik ni Pablo. And to think na si Pablo sa prisuhan in a time. Kung asa, dagay mga tao nakapasakit siya, but he encouraged forgiveness. Another na po, Colossians 3:13, nagya po si Pablo sa prisuhan in a time, bearing with one another. Diba? Magtinabang sa matagusa, and if one has a complaint against the other, forgiving each other. Pasaylo siya. Pasaylo siya. As the Lord has forgiven you, so you must always forgive. So, let's check our hearts. Every time we pray, so sino na itong kasing-kasing, nabay mga unforgiveness din ha. Nabay hate din kaya basi mo ni babag sa mga pag-ampo. Basi mo ni babag igsuon sa mga katubangan sa mga pag-ampo because natay ginatago-taguan na unforgiveness. Siguro mo nung suli ka na, okay sala ni moralities sa panahon, but unforgiveness is sin. Hatred is sin. So in conclusion, mga panang takeaways na to. Prayer, let's remember that prayer is more than just a ritual. Hindi siya ritual. It's more than a discipline. But it shows our relationship with God. Ginapakita niya sa relasyon na to sa Ginoo. Ato mga pag-ampo, niampo ta di kay tungod kay tay pangayoon sa Ginoo, nagampo ta tungod kay natay relasyon sa Ginoo. Don't pray like the Pharisees. Ayog sundog ang mga Pariseo who do it out of self-glory and self-importance. Gusto na ipakita sa uban na importante sila because they pray in public. Don't pray. Ayaw pag-ampo sama sa mga pagano who think that long prayers and repetition calls God's attention. Ayaw ampo sama sa mga pagano na ilang mga balik-balik na mga pag-ampo, mga tagas na mga pag-ampo, may makapakuha sa attention sa Ginoo. But pray like a child of God. Ampo, nasama sa isa ka anak. You submit to your Heavenly Father's wisdom and will. Musalig ka sa kaalam o sa kabubutod sa imong langit ng amahan. Imong ginapakita, imong ginasulti o sa magikinahanglan nimo. Ang nagsalig ka, nabuhaton sa Ginoo unsay maayo para sa imuha. Musalig ka, trust God to provide your daily needs. Ask God for His grace and strength to overcome trials and the discernment to resist the devil. O ang pagpaubos, the humility to ask for forgiveness and to release forgiveness. Mo ni pag-ampo na ginapangayo sa Ginoo, ginasig sa Ginoo, relasyon, dili obligasyon, dili ritual, dili ceremonies, but it's relationship. Make prayer a habit, not because God needs it, but because we need it. We think na, kung di ko moampo, murag maluya si Lord. No. Kita maluya kung di ta mag-ampo. Mag-ampo ta, di tungod kay insecure si Lord, nagkinahanglan si Lord kay storya, gimingaw si Lord nimo. But I tell you, para na sa ato ang kamaayo, sa atong kaayuhan. Because we need prayer, we need God in our life. Amen. Manindog ng tanan ng son.